Ayan. Ganda yan. Oo. Tapos latag mo yung banig sa ibabaw. My arm is Ayan. O, diba? tired. Oh. Ayan. Oh. Makakatulog kayo ng tuwid dyan. Ito yung dalawa sa setup nila. It's like a massage table. Look. Akala nila is talagang 24 hours na 24/7 na pwedeng matigilan mapagpahingahan yung lugar. Kaso yun nga, sa hindi niasahang pangyayari, hello guys! Welcome back to the vlog. Nagmamadali na naman ako umuwi ngayong araw kasi meron na naman kaming adventure na gagawin ng family. Today is Friday. Si Mami, half day ata. Ang aga niyang umuwi galing work. Ako naman ay nagpaalam lang na 30 minutes early sa trabaho. So ngayon ay alas 3 na. At bumabiyahe na ako pa uwi ng bahay kasi lahat excited na. Pero ako pagod na pagod, kaya sabi ko naku mukhang makakatulog ako. Samahan nyo kami, mahaba-habang drive to, 6 na oras to. Bahala si Mami, pag inantok na ako, siya na yung magmamaneho papunta. So, abangan nyo, hindi ko muna sasabihin kasi ano to exciting tong adventure namin na to First time lang namin susubukan. Alright, see you! Lobat na ako. Uy, let's go na! Uy, baby, Nahiga ka pa dyan. Ito na guys. Ano mo to? Inamba? Hindi mo nagalit. Hindi na. Paalis na kami for a long drive this weekend. All set! All set na tayo guys. Ito na ang pambihirang adventure. ready na kayo? Yeah, after work namin dalawa ngayon, After diretso. work pa to ha? After work. Tindi ng mga trip talaga. Sayang kasi ang oras guys. Oo, kaya Sa plano aming- namin is sulitin na agad yung araw kasi mahaba ang gabi. Mahaba liwanag actually. Mahaba ang liwanag bago dumilim. Kaya anuhin na namin. Sirahin na namin to. So, mag-long drive nga kasi tayo ngayon. Tayo ay pupunta na. Saan? Kelowna, Yeah. Vernon, and So, tayo ay mag-road trip ngayon ng Pakilona. Another adventure na naman, and this is also our first kasi ay hindi pa naman kami nakapunta as Nag-explore. family sa Kelowna, as far as Kelowna. Kasi last year nung nandito ang si Mama at si Ninang, hanggang Revelstoke lang naman ang pinasyalan namin. So nag-staycation lang kami doon at naglagalag. Pero nakapag-drive na kami ni Mami hanggang Vancouver, pero kami lang dalawa. So as family, hindi pa kami talaga nakalagpas ng Revelstoke. So ngayon ay dahil panahon talaga ng Kelowna ngayon, alam naman natin, di ba? cherry picking. Cherry picking. So gusto rin naman namin ma-experience, kaya naisipan namin tong road trip na to, isinet namin to para ma-experience namin kasama yung mga bata. Merong naghihintay doon sa aming dalawa. May 2 tao naghihintay sa amin doon. Nauna pa sa amin. Nauna pa sa amin. Hindi namin kasama sa plano nung una. Tapos nung niyaya namin, naman nauna pa sa amin. Nag-dinner kami sa kanila. Tapos sabi namin punta kami ng Kelowna. Gusto namin mag-cherry picking. Eh gusto rin pala. Nagkataon, gusto rin. So ayan, dadaan lang kami ng Costco para mag-gas, bumili ng siguro ng makakain. Kasi for sure magugutom tong dalawang Oo. chikiting namin. Mabuti na sigurado. We're just ordering food. Tapos ito pa pala ang pambihirang istorya niyan. Hindi naman talaga namin planong umalis ng Friday. Ang original na plano, aalis kami early ng Saturday. Yun talaga original na plano kasi nakabook kami ng hotel for Saturday night and Sunday night. Pero sa Vernon, hindi sa Kelowna mismo. So sa Vernon ang nabook namin. So ang dahilan lang kung bakit namin ginawang simula ng road trip ng Friday, dahil merong isang bagay kaming gustong ma-experience. Gusto namin ma-experience na matulog sa truck stop.
So mamayang gabi, Lakas trip. lakas trip, no? Adventure nga, di ba? Unahan mo tong. So mamayang gabi, tutulog kami sa truck stop sa may Sikamus. Sikamus, ano? Yan. So samahan nyo kami sa trip namin na to. Go. Pero maganda naman yung yung truck stop na yon, ni-research na namin eh. Naka-sports mode ka ba? Kompleto siya. Kompleto siya, may washroom, may makakain, may 'di ba? Pwede kang matulog. Sabi, yun ang mga review, no? May Sabi. shower din natin. Oh, may shower din. kasi Maganda nga, siya talaga, safe siya. At safe daw. Safe, So, tigilan sa gabi, panandalian para makapagpahinga ka bago ka bumiyahe ulit. ayan. So samahan nyo kami sa first part ng vlog na to ay malamang yung ating adventure ngayon. Yung biyahe natin, papunta ng Sikamus, yung overnight natin at syempre, kumustahan sa umaga siguro, no? Kung ano ba, makatulog ka kaya tayo doon, no? Alright, see you! Ayan, dito na tayo sa Costco. Binaba ko na yung mag-ina, si Jayron at saka si Mami. Kasi ako ay magpapagas. So para hindi naman sayang yung oras, habang kami ni Johan ay nagpapagas, sila ay bibili na ng mga food tsaka ng tubig na kailangan namin sa aming travel. Yan. So mahaba-habang biyahe pa to. Nandito pa lang kami sa Calgary ngayon. At dumaan nga tayong Costco kasi hindi na namin to ginasan last weekend kasi nga ang plano namin is bago kami mag-travel, bago kami mag-long drive, saka na lang namin siya gagasan. Usually sa work ni Mami kasi 1/4 ng tank doon sa gauge ay for 1 week. Pwede nga niya itong hindi gasan ng isang buwan eh. Pwede niya itong hindi gasan ng isang buwan. Daddy, look, there's a dog. Opo. Pero usually nagpapagas kami every week or every 2 weeks. Depende. Hindi namin sinasadya ito. Kumbaga pag lang bibili kami rito or kapag may pupuntahan kami dito malapit. O kaya kapag ito yung gamit namin papuntang church, yun. Saka kami nagpapagas sa Costco. Yan, dito na sila. Bili na ng pagkain. Daddy, isa na lang. Sir sila, atin yung towel. Pambihira. Sabi ko sa dami-dami na, yun yung naalala ko na sabi ko, dapat may swerte ay tigil-tigil. Lagay na lang. Eh, mainit. Daddy, it's so fluffy. Kaya, hindi na kayo magiginaw. Isa na lang. Tig-isa na lang tayo dun. Binili nila ay drinks nila. Bumili kami ng Sabi mo water. dalawa. Sabi Kasi mo, yung nasa bahay, kukunti na lang. Kaya bumili na kami ng buo. Try to Tapos, ayan jerky, dalawa. Ano to? Snacks? Snacks ng dalawang bata. May mga chichirya. May mga chichirya din kami pinili nung last time na lumabas kami. Kaya okay na. Kompleto na yung aming mga kailangan. Mga supplies. Bibili lang kami dito ng, ano mo may bili nila? Putin? Bibiling putin tsaka chicken. Putin at saka chicken para survive na hanggang Sikamus. Yan, nagkakarga na si Kuya ng pinamili. Time now 5:46 at pag-go na kami. Ang sunod na stop namin na pinaplano kung kakayanin ay sa may Golden na. Mula dito hanggang Sikamus ay 486 kilometers. Pero lumalabas after ko mag full tank na distance to empty ko ay 500 kilometers. Medyo nakaka-tempt, di ba? Na subukan kasi lalo na highway driving, matipid naman talaga yan. Baka nga mamaya yung 500 kilometers mas tumas pa yan sa actual kasi ay highway driving tayo, so matipid sa gas yun, kumbaga per kilometer. Kaya lang 486 at saka 500 medyo nakakatakot, di ba? Kaya siguro pagdating ng Golden, maggas na lang kami siguro kahit konti. And then, sa Kelowna na kami maggagas ulit kasi doon may Costco. Usually, Costco kasi talaga kami regularly nagpapagas. Stop over lang. Yan One pa lang Pakita na yung usok, yung epekto. What about the other place? Baka usok Maninag ang bundok Is it far? Yun. Wiwi break muna tayo, wiwi break. So
Sa pambansang tigilan, dito kami lagi tumitigil eh. Kada pupunta ng mga Lake Louise o ano, dito lagi kami tumitigil. Makapag-stretch lang at mahaba-haba pa ang laban. Meron pa kaming higingit 1 oras papuntang Golden. Doon makakatigil ulit kami para magpagas, para sigurado. Pero nasa 2 hours pa ulit na higit mula naman Golden papuntang Sycamus, kung saan kami mag-stop over for ano, papalipas kami ng gabi. Ayan. Tingnan nyo, oh, sobrang hazy. Gawa ng sunog, oh. Apektado dito. Hindi malaman kung pupuntahan namin sa Vernon at Kelowna. Baka ganito rin kausok or mas malala pa eh. Gawa ng mga sunog sa BC. A few moments later. Yan, tumigil tayo dito ngayon. Siyempre, pampagising, Tim Hortons. Dito na kami sa Golden. Pero nung chinek namin yung kilometro, ilang 100 kilometers na lang naman yung aming babiyahihin, pero yung distance to empty namin is mahaba pa. So sabi ko hindi na siguro kailangan na maggas pa, kasi yung titigilan naman namin ay gasoline station din, so doon na lang kami maggagas. Kaya yun, ito, after bumiling kape, diretso na tayo. Let's go! 2,000 years later. So yun na nga, naandito na tayo guys sa Husky Esso. Dapat Husky Esso yung gasolinahan. Pati sa Canmore, ganyan na rin. Pero pinagtataka namin, bakit BBT? Tapos nakatali na siya, nakarope na siya oh. At sarado yung restaurant. Yun ang problema natin guys ngayon. Kumpleto siya. So expectation namin, kumpleto ng service, may restaurant, may washroom, may shower, pero mukhang pornada yata. Ito siya, may washroom, may makakain, may, diba, pwede ka matulog. Nakalagay kuya, sorry, we're closed. Sana man lang mayroong washroom, diba? Naku, yari tayo. So dito na namin balak magpalipas ng gabi dito sa ilalim ng poste. Pero sana may washroom talaga, yun man lang. Okay lang yung pagkain kasi meron naman tayo ibang pagkain, ano? Yung washroom man lang. So yun na nga nangyari guys. Epic fail ang aming susubukan. Sana na pag-stop over dito sa Husky Esso dito sa Sycamus. Ang ganda pa naman ng mga review, ang ganda pa naman ng mga sinabi tungkol sa stop sa rest area na yon. Kompleto nga daw. Tapos eto nga, dahil nagtataka kami bakit lahat ng Husky na tinigilan namin, actually dalawa, isa sa Golden at saka isa dito, yung supposed to be Husky Esso na gasolinahan ay naging BVD. So na-intriga kami, na-curious kami. Guys, mukhang napaganda pa. So dahil nga hindi maganda nangyari doon sa supposed to be tindahan, sa gasolinahan ng Husky Esso, ay naghanap kami ng pinakamalapit 7-Eleven kasi ito at least alam natin talagang 24 hours bukas. So hindi kalayuan doon sa rest area na yon, may 7-Eleven dito. So dito may washroom, may mga pagkain sa loob, at sabi ko kay mami magpaalam kung pwede magstay dito, at sabi pwede naman daw. Ang ganda din kasi ang liwanag oh, and open sila 24 hours. Ang bait nung tao sa cashier, sabi nila, at pinayagan daw sila na okay lang naman daw kasi nga daw bukas naman sila 24 hours. So naisip ko na lang, para hindi naman kami nakakahiyang nandito kami sa harap, lipat na lang siguro kami dun sa bandang likod maya maya kapag dito na kami mag-i-stay. Kasi sabi ko mas maganda na dito. Anytime yung washroom man dyan, anytime bukas ng umaga pag nagutom, may mabibili agad na nandyan lang, diba? So ayun. Oo nga. Nagkaroon na ng linaw guys kung ano nangyari sa Husky Esso. Kasi yung kaninang kumato kami doon sa convenience store ng Husky, may lalaking nagbukas pero sabi niya sa amin hindi daw talaga inaalaw ang hindi empleyado kasi ang nangyari nga apparently ay binili na pala ng BVD, ibang management ng may-ari ng Husky Esso. So ngayon
ay nagta-transition sila at yung mga systems daw nila hindi gumagana, kaya hindi daw nila ma-allow yung mga tao. Pero nung mga nakaraang araw lang ay okay pa naman, napaka-wrong timing talaga namin. Kasi ngayon nga ay nagta-transition sila kaya hindi pa pwede. Pero babalik din daw sila sa normal operation, yung restaurant, yung convenience store, yung washroom, lahat ay babalik din daw sa normal. Pero hindi pa lang daw nga ngayon kasi nagta-transition pa. Napaka-wrong timing lang namin, guys. Pero ganun pa man, okay lang kasi meron naman kaming napuntahang maayos din, natigilan dito at mabait ang cashier sa loob, kaya pwede naman kami magstay. Yan. So dito na lang kami magstay for the night para masubukan namin matulog sa sasakyan. Meron kaming dalang kumot. Kumpleto kami, marami kaming dalang unan. Ayan sila. Lakas ng trip. Ang oras pala dito ngayon ay 11 PM na. Dito sa BC, dito sa Sycamus. So, yun. Hala! May Tim Hortons din pala yun, no? Bebe, oh. Ayun yung Tim Hortons. People, and then, yeah, Ayan. they bought Ayan it. guys, oh. Tingnan nyo. Naintriga kasi kami. Kung ano bang nangyari. Dahil ang buong akala talaga namin ay Oh, where is the makakapag-stay kami doon ng maayos. The Husky Esso Travel Center located at 1340 Trans-Canada Highway in Sycamus is undergoing a corporate transition effective August 1. Ano bang date ngayon? August 1 na ngayon. Napakagaling guys. Napakagaling ng timing namin. Effective August 1, 2026. Legacy, Husky, and Cenovus owned travel centers across Canada are transitioning to BVD Petroleum, meaning these locations are dropping the ESSO branding and updating their internal point of sale moving anymore? and card lock systems. Ayun. Mami. So comfortable. Yun ang nangyari at yun ang dahilan kung bakit hindi tayo mapapagbuksan. Dahil ang serbisyo nila ay temporarily nag-stop ngayong August 1. Hindi natin alam kung kailan babalik. Pero sabi nga sa akin ng employee kanina ng Husky Esso, so I think ang nangyari dito, yung employee nila ng Husky Esso, sila pa rin yung employee ng BVD. Nag-iba lang yung management. So, hindi nga daw gumagana yung kanilang mga ano ngayon, yung mga gamit nila doon. And I think yung buong computer hindi gumagana. Kaya kumbaga hindi pa sila nakakapag-function ng normal. Pero napaka-timing natin kasi ngayon talaga natin naisip na magstay dito at mag-overnight sana doon sa kanila, no? So, nakita ko marami ring sasakyan na tumigil doon dahil lahat sila, akala nila is talagang 24 hours na 24/7 na pwedeng matigilan, mapagpahingahan yung lugar. Kaso yun nga, sa hindi inaasahang pangyayari, nagbago na pala ng management. So wala tayong choice. So nabuti na lang nakahanap kami nitong 7-Eleven, malapit lang din doon. At mabait naman yung management, inaalaw naman nila na magstay dito. Kaya yun, hindi pa kasi talaga namin dapat. Hindi pa naman talaga kasi namin plano na magpunta ngayon. Yun nga lang, gusto lang namin ma-experience na magpalipas ng gabi sa sasakyan ba, sa isang rest area. At saka ang ano na rin ito is para bukas ng umaga, nandito na kami malapit, no? Isang oras na lang ba, Mami? Vernon na tayo? Isang oras na lang, Vernon na. Kung saan, nandun yung hotel namin na pag-i-stayan bukas hanggang Monday. Yun nga, ngayon ay Friday night pa lang. Lakas lang ang trip namin. So, dito na muna kami. Lilipat lang ako dun siguro sa likod. Ayun, dalawa oh. Tinitira yung price at chicken na natira. Galing Costco. Look, there's only Pero napahiya sila ni Mami bumili rin. Ano lang binili nyo? Hot choco? Hot choco at nakiihi. Yun lang ginawa nila. Ano na, pwesto na tayo doon? already see that. People who can see this. Guys, nagbabahay-bahayan kami. Inaayos namin para makaano sila. Ay anak, lentehan mo nga. So, ang gagawin namin, yun, itinaob namin yung mga upuan nila, yung backseat.
I'm gonna use para flashlight. malatagan namin. Kumpleto kami ng dalang blankets, banig, Isagad mo muna sa mga dulo yan lahat. bahay-bahayan. Ito yung adventure natin, di ba? Ito yung gusto natin ma-experience eh. Yung magawa nating Fish. magawa nating hotel si Bullet for one night. Ayan o, makakahiga kayo ng tabi. Oh. So, ang gagawin nila, kami ni Mami magtitaste namin dito sa harap. Pero silang dalawa, pwede sila magkatabi doon. Ayan. Ganda yan. Oo. Yan. Nakakahiga Mawawala naman. na yung gap. Yan, latag mo ngayon yung The bullet blanket. mattress. Tapos latag mo yung banig sa ibabaw. Yung banig na isa. Bullet hotel. And there's The a Bullet Hotel. little... My arm is Ayan. O, di ba? tired. Oh. Ayan. O. Makakatulog kayo ng tuwid dyan. When May una naman. May unan kaming dala guys, kompleto. Tapos bumili pa kami ng kumot sa Costco. Ah, kasarap. Okay na yung hotel. Aray, kuya, kunin mo muna tong bag ko. Okay na yung hotel. Set up na yung bed. Camping kami ngayon, camping. Car camping. Ano ba yan? Go! Nakaset up na yung bed. Ay, ang ingay natin. Bukas nga pala yung bintana natin. why did Ano, I masarap? put it here? Dito yung ulo. Ah, dito yung ulo. Mm-hmm. Hindi ako kakasya kahit saan. Hmm? Okay lang yun. Nakagat yung paa ko. Iatras mo doon. Dito. Oh, asan na yung unan mo? Oh. Tagilid ka. Ayos, ang camping. Yan, may pamaypay ka na ngayon. No, kompleto na kayo ha. Oh, higa na. Tulugan na. Para may energy bukas sa paggagala. Doon tayong dalawa sa setup nila. It's like a massage table. Look. Hindi kami makapagbukas ng todo ng bintana kasi may usok. So, Yeah. papasok maigi yung amoy ng usok. Pwede kong sagad. The next day. Halika dito. Good morning! Morning. Hindi masarap tulog ko, giniginaw ako. Mahirap yung lamigin. Itong dalawang bata masarap tulog sa likod. Sarap tulog. Pero naiinitan sila. Dapat talaga doon ka na agad pumwesto pala. Kaya nga dapat tumabi na agad ako sa kanila. No. Nahirapan ako dito sa unahan kasi kailangan mo mamaluktot. Ay nakakangalay. Kaya ako hindi nakatulog ng maayos. The view's so good. Hindi fun. Kailangan pala, sana pala tumabi na kagad ako sa kanila doon sa likod. Masarap yung higa nila eh. Yun nga lang, meron ding sa paa. May mga nasisipa doon, yung mga kargada namin. Tinambak sa akin lahat ng unan kasi naayos na ni Kuya. Kasi ay, na kami, papaandar na kami. It's either makapag-breakfast doon sa Tim Hortons or tingin na lang kami ng something dito sa 7-Eleven na pwede makain. At magpapagas din kami ng konting-konti lang kasi yun nga kagaya ng pinakita ko sa inyo kagabi. Kalahati lang ang nabawas sa gas namin from Calgary. So from Calgary up to here sa Sycamores ay half a tank lang yung nagamit namin. Kumusta tulog, Nak? Good naman. Ay, si Mami nasa labas na. Tapos, effective din pala, yung ginamit namin sa bintana. So, meron kaming ginamit sa bintana sa likod. Yun yung panglagay sa window na tela. Para habang natutulog kayo, yung window ay open siya ng ganito kalaki. Pero hindi makikita ng ibang tao kasi meron siyang pure black na net, na pinong net na yun nasa side ni Mami. Yun yung nasa window. So walang papasok na bugs, walang papasok na dumi. Kumbaga, tamang-tama kasi ngayon pagising ni Mami nakita niya may mga parang ashes. Kasi 'di ba nga medyo mausok. Pero ang kagandahan nito hindi naman pumasok yung usok na amoy dito sa loob ng sasakyan kaya naman siya. Kumbaga naprotektahan ng net talaga na hindi kami mapasok ng dumi dito sa loob. Pati amoy wala kami na amoy usok Okay naman. Tapos ng umaga pala,
Dumami na kami ditong nakapark. Sila may kanya-kanyang takip sa bintana ng mga towel. Ibig sabihin, natulog din sila dito. Marami rin natulog dito sa may 7-Eleven. Para ready na tayo sa ating travel today. Magpapagas muna tayo para makapasok din tayo sa loob. Kasi prepay doon sa loob. Doon tayo magbabayad sa loob para sa pump number 4. Bili tayo ng something sa loob. At after noon, mamaya, diretso na rin tayo sa ating unang gala for today. Pero kikitain na rin namin yung dalawang tao naghihintay sa amin dito. Kikitain na muna namin.